Grabe naman ito mga kababayan. Ako po talaga yung sumama ang loob ko at na-offend nung nabasa ko po itong post na ito ng SMNI dahil ganito po pala kasama at kababa ang tingin ng kampo ni Kibuloy sa mga taong hindi boboto kay Kibuloy. Ganito po ang tingin nila sa mga taong hindi boboto kay Kibuloy mga kababayan. Pero bago ko po i-discuss sa inyo yan, meron po ako sa inyo ibabahagi at ituturo mga kababayan. Ngayon pong taong ito, pagpasok po ng taon, magkakaroon po ng increase ang bayad po no or contribution sa SSS at sa PhilHealth. Ayan mga kababayan, yung balitang yan, panigurado po ika-capitalize yan no or i-emphasize yan ng mga DDS mga kababayan. Pero meron po akong sasabihin sa inyo, no? Kasi for sure, ang isisisi na naman nila or ang sisisihin na naman nila ay ang Pangulong Marcos, ang administrasyon ngayon. Kung maalala nyo po, noong nakaraang taon, 2024, pumutok po yung issue sa PhilHealth na hindi po makakatanggap ng subsidy. Puro kuda po ang mga DDS dyan, no? Ayan po ay ginamit nila sa kanilang mga content, no? Para sisihin at kung ano-ano pang sabihin sa gobyerno, sa Pangulo. Kahit pa sinabi na ng Pangulo, no? At inassure na rin ng PhilHealth na mas pagagandahin nila ang serbisyo nila ngayon kahit pa wala na itong subsidy. No? Kahit pa inassure na sila, kumuda pa rin sila ng kumuda about dun sa issue ng no subsidy sa PhilHealth. Ngayon, ito pong balitang ito. Magkakaroon po ng increase sa contribution or sa bayad ng mga mamamayang Pilipino sa PhilHealth at SSS. Panigurado, gagamitin na naman po nila yung balitang yan para sisihin at kung ano-ano na naman pong sabihin ng mga DDS na iyan. Pero mga kababayan, gusto ko pong ipaalam sa inyo, no? Sabi dito, bagong taon, bagong contribution dahil kay Digong. Ayan po, sa post po ng Impact Leadership. Sabi dyan, 15% of the MSC not exceeding 35,000 and paid by both employer 10% and employee 5% effective January 1, 2025 as mandated by the Social Security Act of 2018. 2018 signed by former President Rodrigo Duterte. So baka isisi nyo na naman po sa admin ngayon at kay PBBM. Bukod dyan sa PhilHealth, eto, naku po, baka ito'y gamitin na naman. Gagamitin na naman tong issue na ito ng mga DDS na yan para sila mag-rally-rally. 5% po, no? Starting January 1. Actually, no, 2024 to nagsimula. As mandated by the Universal Healthcare Act signed by Duterte. Ayan po, no. So, noon pala ito, January 1, 2024. Etong sa 15% sa SSS, January 1, 2025, kahapon po nagsimula, no? So, yan mga kababayan. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, kaya ako binahagi yan, ay para meron po kayong panlaban na kung sisihin man nila ang admin ngayon, ang Pangulong Marcos Jr., ipakita nyo po yung pinakita ko sa inyo. Post po yan ng Impact Leadership, makikita nyo po dun yung infographic na yan. Ayan po yung pakita natin sa kanila kapag sila nagreklamo na naman at bumatikos na wala sa lugar. Dahil ang dapat po nilang sisihin kung sila maninisi at magrereklamo dyan ay yung pong nakarang administrasyon. Si dating Pangulong Duterte po ang pumirma sa mga increase na yan. Balik tayo dun sa pinost ng SMNI. Ang sabi po dito ng SMNI, grabe naman ito. Sabi dito, alamin sino ang mga mapanira na ayaw bumoto kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayan, inisa-isa nila. Sabi dyan, mga miyembro ng CPP-NPA-NDF. Number 2, mga leftist communist leaning group. Number 3, mga alagad na mga magnanakaw at mandarambong sa pera ng taong bayan. Number 4, mga durugista at mga protektor ng iligal na droga. Number 5, mga alagad ng mga korap na politikong magnanakaw sa pera ng bayan at pondo ng gobyerno. Number 6, mga trolls na bayaran. Number 7, mga mainstream media na bayaran. Number 8, mga fabricated na kaso, Diyos mio, Marimar. Mga fabricated na kaso ni PACQ sa Amerika at Pilipinas, ang gumawa ay mga ultra-leftist, Marxist-Leninist group na naiinggit sa pamamahala at achievements ni Pastor Quiboloy, ni Pastor ACQ. Number 9, mga opisyal ng gobyerno na takot sa zero corruption. Number 10, mga anti-progress at anti-development group na ayaw maging first world ang Pilipinas. So, yung pointing nila sa mga taong ayaw bumoto kay Quiboloy. Ako po personally, hindi ko po iboboto si Quiboloy. Pero wala po ako sa mga nilista nilang category
or mga uri ng ayaw bumoto kay Kibuloy. Definitely hindi po ako troll, hindi rin po ako NPA, no? Lalong-lalong hindi po ako involved sa drugs, mga kababayan, no? So kaya po ako na-offend at sumama ang loob na yan pala ang tingin nila sa mga taong ayaw bumoto kay Kibuloy. Hindi ba pwedeng ayaw lamang si Kibuloy dahil meron itong patong-patong na reklamo or kasong kinakaharap na para po sa akin, kailangan mo munang linisin ang pangalan mo, patunayan na inosente ka bago ka makakuha ng suporta sa akin. Hindi ba pwedeng ganun na kinukonsider ko lang na baka ikaw ay guilty kahit pa wala pang conviction? Pwede bang dahil sa iniisip ko na baka magkamali ako pag binoto kita tapos magkaroon ka ng guilty conviction? Pwede bang ganun ang dahilan ko at hindi yung mga ganyan na inisa-isa pa nila? 'Di ba? Sobrang nakakasama po ng loob na ganito ang tingin nila sa atin or sa akin, no? So, kung kayo man ay ayaw din bumoto kay Kibuloy, ganito pala ang tingin nila sa inyo, no? Isa pa, kaya ayaw ko silang iboto dahil sa mga pinagsasabi din nila sa kasalukuyang gobyerno, sa kasalukuyang administrasyon. At lalo-lalo na dun sa mga host nila na kung ano-anong binatong bintang at kasinungalingang sinabi patungkol kay Atty. Leni Robredo. Alam niyo naman po mga kababayan, nakakamping ako. Hindi ko po nakakalimutan lahat ng pangre-red tag na ginawa ng mga host ng SMNI sa Angat Buhay at kay Atty. Leni Robredo. At sa amin na rin na nadamay sa panre-red tag, no? Ako po ay na-red tag din noon. Yun yung mga reason ko kung bakit ayaw akong bumoto sa kanya. Dahil unang-una kasinungalingan yun eh. Hindi totoo yun eh. Tapos, just because meron tayong pinanghahawakan na rason, kaya ayaw nating iboto si Kibuloy, eto naman po ang bintang nila sa atin. Yan, yung listahan na yan. No? Yung ginawa po ng mga host ng SMNI na pag-aari po ni Kibuloy, yung network na yan, kay Atty. Leni Robredo, hindi ko po makakalimutan yan. Yan po ay sugat, no? Yan po ay nagdulot sa atin ng pagkalungkot or depression. Dahil sinusuportan ko po sa Atty. Leni eh. Tapos bukod doon, tapos ng eleksyon, sino naman ang pinagtuunan nila ng pansin, no? Yung binato nila ng binato ng kung ano-anong salita. Merong isang host dyan sa SMNI na pati yung admin ni PBBM, ng gobyerno ngayon, ay sinasabi na nakikipag-engage or tila gustong ipahiwatig na wina-welcome po ang NPA, no? Ang mga rebelde. Na tila ba, kung tama yung pagkakaalala ko, heaven sent daw ang admin na ito ni PBBM para sa mga NPA, no? So, yan po ang mga bagay o rason kung bakit hindi ko iboboto si Kibuloy. Dahil yung mga host nila sa kanilang network ay palagi na lamang ng red tag. Mapa kay Atty. Leni, sa mga kakamping, sa admin, at hindi lang yan kung ano-ano pang pinagsasabi sa kasalukuyang gobyerno. Hindi nakakatulong sa bansa, no? Tapos, nagrally pa sila na nagrally simula noong January or even before that. Tapos yung patong-patong na kaso na kinakaharap ni Kibuloy. Hindi ba pwedeng yun ang reason namin? Hindi ba pwedeng wag nyo kaming pagbintangan at wag nyo kaming stereotype or i-generalize na kagaya ng mga inilista nyo dyan dahil meron kaming sariling rason. Definitely kami na ayaw bumoto, naniniwala ako na hindi kami NPA, hindi kami involved sa drugs, at lalo-lalo na hindi kami may pakana ng mga kaso na kinakaharap ngayon ni Kibuloy. Ang mga nagsampa ng kaso is yung mga nagsasabing na biktima sila, mga kababayan. So, kung ang tingin nyo sa amin na hindi boboto kay Kibuloy ay mga ito, inilista nyo pa, good luck sa inyo. Lalo kayong mawawalan ng suporta, lalo kayong mawawalan ng boto dahil ini-stereotype nyo ang lahat ng ayaw sa inyo or ayaw kay Kibuloy ang tingin nyo kasapi ng NPA or kung ano-ano pang bintang nyo dyan. No? Isa pa sa pinaka matinding rason ko is yung ayokong bumoto sa kanya dahil alam ko maka-China yan, pro-China at yung kanyang mga kaalyado at mga sinusuportahan. No? Yun ang isang pinakamatinding rason ko. Kaya bahala kayo kung ganyan ang tingin nyo sa amin, hindi kayo talaga makakakuha ng suporta sa amin. At talaga namang nakakalungkot at nakakasama ng loob dahil ganyan ang tingin, nare-red tag ang mga taong hindi lamang sumasang-ayon sa kanilang mga pananaw or prinsipyo, no?
ang pangit po talagang tignan at ang sama sa pakiramdam, mga kababayan. So yun lamang po mga kababayan, kayo, anong masasabi nyo dito? Kung kayo po ba ay hindi boboto kay Kibuloy, sa tingin nyo po ba kayo po'y kasama sa nilista nila, sa listahan nila, mga kababayan? Talaga pong ito po hindi katanggap-tanggap, no? So kung kayo po ay hindi boboto kay Kibuloy, pwede nyo po bang ipaalam sa akin sa comment section kung kayo po ay kasama sa nilista nila? Ako po'y naniniwala, hindi, no? Hindi. Kilala ko po kayo, tayo po ay naninindigan lamang sa tama at sa totoo. Ayaw lang natin ng mga taong patong-patong ang kaso at problematic, ano? Kaya naniniwala ako na wala po kayo sa listahan na iyan. Pero nung pinakita ko sa inyo ito, ano po ang naramdaman nyo mga kababayan? Ibahagi nyo po sa comment section. At sana po huwag nyo kalimutang i-like ang video. At marami pong salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.